Kinukumpleto na ni House Deputy Speaker Ronaldo Puno ang mga pirma para sa isasampang ethics complaint laban kay Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga. Para sa update, magbabalita live mula sa Batasang Pambansa si Mobile Journal Arles de los Santos. Arles? Cheryl, nangangalap na nga ng pirma ang National Unity Party of the Philippines o NUP sa pangunguna ni House Deputy Speaker Ronaldo Puno para nga makasampa ng kaso na ethics complaint laban kay Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga. Ayan ang kinumpirma ni Puno sa isang press conference sa Kamara kahapon kung saan tinawag niyang not well si Barzaga. Nagpakita si Puno ng mga screenshot ng Facebook post ni Barzaga na nakasisira umano sa reputasyon ng House of Representatives. Ilan kasi sa mga yan, naglalaman raw ng mahalay na mga larawan, ostentatious display of wealth at iba pang maaaring naguudyok ng sedisyon, bagaman ang ilan ay nailimbag sa accounts ni Barzaga bago siya manalo bilang congressman itong 2025 elections. Bukod dyan, sumugod din umano si Barzaga sa opisina ni House Majority Floor Leader at Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos at sinabing tatakbo siya sa pagka-speaker ng Kamara. Inaasahan na maisasampa ang reklamo ng NUP bukas, Miyerkules, sa House Committee on Ethics and Privileges. Dito pa rin sa Kamara, Cheryl, nagpapatuloy ang presentasyon ng budget breakdown ng Hidikatura kung saan para sa 2026, 67.945 billion pesos lamang ang pondo nito na nakapasok sa National Expenditure Program o NEP. Mas mababa yan ng 37 billion pesos sa hinihinging pondo nito. Malaking bahagdan yan ay para raw sana sa personal services, maintenance and operating expenses, pati locally funded projects. Sa kabila niyan, ibinida ng Hudikatura ang mataas na budget utilization nito sa nakaraang 2 taon. Ngunit hindi nito naitanggi ang gabundok na pending cases ng Supreme Court mula January hanggang June 2025 na nasa 12,943. Samantalang aabot naman sa 356,619 ang mga kasong gumugulong pa rin sa regional trial courts. Pati ang ilang sequestrial cases na mula 1987 pa ay hindi pa rin hahatulan. Paglilinaw naman ng SC, dulot ito ng 3 partial judgment na ang ilan ay apela na lamang. Cheryl, dagdag pa ng SC na patuloy nga ang mga hakbang nito para mas mapabilis pa ang mga kaso sa ating mga korte sa pamamagitan ng pagbawas ng ilang procedural rules. Gayon din ang pangako nito na mabilis na aaksyonan ang mga inaasahang corruption related cases na kinasasangkutan ng ilang mga public officials. Cheryl. Arles, balikan ko lamang yung isasampang ethics complaint kay Congressman Kiko Barzaga. After magsampa ng ethics complaint, paano magiging proseso na? Cheryl, ayon kay House Deputy Speaker Ronaldo Puno, actually, ethics committee na daw mismo ang magbibigay ng linaw kung ano nga ba talaga ang dapat na maging hatol o parusa dito kay Barzaga. Pero paglilinaw ni Puno, hindi niya raw nais na matanggal sa posisyon itong mambabatas kundi mailinaw para sa publiko kung ano nga ba ang tama o ang standard na pagtatahimik o ang behavior ng isang mambabatas, lalo nga raw na ngayon ay ang ilang mga pahayag nito ay inilalabas nga sa social media kaysa na bigyan ito ng pagkakataon na ihayag dito sa plenaryo ng Kamara. Nagkaroon na ba ng pagkakataon na makapag-react or makuna ng reaction dito, ukol dito si Congressman Barzaga? Sinubukan natin, Cheryl, mula kagabi pa lamang na makuha nga ang panig nito ni Barzaga, Pero sa ngayon daw ay hindi muna sila magbibigay ng anumang pahayag. Pero kagabi ay nagkaroon agad ng Facebook post ito sa Facebook page niya si Barzaga kung saan sinabi na nagkakamali raw si Puno at kapayapaan ang kanyang nais para nga raw matugunan ang mga issue na kinaharap ng lipunan at syempre ang nararanasan daw ng ayon nga kay Barzaga ay mga oppressed na bahagi ng ating pamayanan. Pero nandyan ba si Congressman Kiko? Sa ngayon, Cheryl, ay hindi pa natin siya nakikita pero inaasahan natin na makuhunan siya ng pahayag mamaya sa pagsisimula ng plenaryo mamayang 3:00 ng hapon. Maraming salamat, Mobile Journal Arles de los Santos.